Matagal nang walang ganitong kalaking labanan sa Mali. Mula Abril 25 magkakaugnay na pag-atake ang nagdulot ng kaguluhan sa mga lungsod na nasa mapa. Kasama rito ang kabisera Bamako. Napatay rin ang ministro ng depensa na si Camara at ang pinuno ng intelihensya na si Kone. Muli na namang hinaharap ng juntang militar ang mga rebeldeng grupo. Malawak ang teritoryo ng Mali, karamihan ay disyerto at mahirap kontrolin. Patuloy na nakikibaka ang pamahalaan upang mapanatili ang monopolyo sa paggamit ng puwersa na sa Europa ay likas na tungkulin ng isang pambansang estado. Pero sa ibang bahagi ng mundo, hindi ganon kadali. Dalawang pangunahing rebeldeng grupo ang kinakalaban ng pamahalaan ng Mali. Sa Hilaga, ang mga Tuareg ay etnikong grupong nakikipaglaban upang humiwalay sa natitirang bahagi ng bansa. Mas kalat-kalat sa teritoryo ang Jenim, isang radikal na grupong Islamista na kaanib ng Al-Qaeda na lumalaban para ipatupad ang Sharia hindi lang sa Mali, kundi pati sa Burkina Faso at Niger. Sila rin ang responsabele sa pagkubukop sa kabisirang Bamako na natalakay natin noong Nobyembre 2025. Noong pagkakataong iyon, nagawa ng Jenim na putulin ang supply ng gasolina sa lungsod. Matagal nang may kasunduan sa pakikipagtulungan ang gobyerno ng Mali sa Russia na pumalit sa matagal na presensya ng Pransya. Sa teritoryo, naroon ang Africa Corps, unit ng mga mersenaryong tagapagmana ng Wagner. Hindi rin ganong nakatulong ang suporta ng Kremlin. Nasakop ng mga rebelde ang lungsod ng Kidal sa Hilaga at umatras ang mga mersenaryong Ruso matapos magkasundo sa mga puwersa ng insurhensya. Ang tanong ngayon, gaano patatagal ang gobyerno ng Mali? Ano ang palagay ninyo? Tulad ng dati, may dagdag na impormasyon sa komento o deskripsyon.